sa Quezon City ay may kalsadang ibinubulong ng ilang dekada, Balete Drive. Sa araw, isa itong ordinaryong kalye na may linya ng mga bahay at paaralan. Ngunit sa gabi, kapag gumagalaw ang hangin sa mga sanga ng sinaunang mga puno ng Balete, nagbabago ang kapaligiran. Ibinababa ng mga lokal ang kanilang mga boses kapag pinag-uusapan ito, dahil sinasabi nila na ito ay isa sa mga pinaka-pinagmumultuhan na lugar sa Pilipinas. Ang alamat ay palaging pareho. Isang babaeng nakaputi ang lumitaw sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng mahaba at itim na buhok. Ang kanyang gown na umaagos na parang hinalo ng hindi nakikitang hangin. Sinasabi ng ilang driver na nakapayo lang siya roon na pinitilit silang lumihis. Iginigiit ng iba na tahimik siyang umakyat sa backseat na nahayag lamang kapag sumulyap sila sa rearview mirror. Sa oras na kumurap sila, siya ay nawala. Pero sino siya? Iba-iba ang mga lumang kwento. Ang ilan ay nagsasabi na siya ay isang batang babae na namatay sa isang aksidente sa sasakyan, matagal na ang nakalipas. Ang kanyang katawan ay inabandona sa tabi ng kalsada. Ang iba ay bumubulong na siya ay biktima ng kalupitan, sinaktan at iniwan sa ilalim ng mga puno ng Balete. Ang kanyang mga iyak ay nalunod sa mga nagdaraang makina. Naniniwala sila na ang kanyang hindi mapakali na kaluluwa ay nananatili pa rin nakagapos ng galit at kalungkutan. Ang mga taxi driver ang unang nagbuka ng kanyang buntot. Sinabi ng isa na sinundo niya siya malapit sa sulok at nadiskubre lamang ang backseat na walang laman ng ilang sandali. Ang isa naman ay naramdaman ang paglamig ng hangin habang ang kanyang rosaryo ay marahas na umindayog sa salamin. At nang dumilat siya ay nakatitig sa kanya ang maputlang mukha nito. Maging ang mga konduktor ng bus ay nagsasabi na minsan ay nawawala ang mga pasahero bago kokolektahin ang pamasahe. Inilalarawan ng mga saksi ang isang pattern. Tumahimik ang mga kuliglig, nagtatago ang mga ligaw na aso, at ang mahinang amoy ng sampagita ay pumupuno sa hangin bago siya lumitaw. Ang ilan ay nanunumpa na iniabot niya ang nanginginig na kamay na parang humihingi ng tulong. Huminto ang isang tricycle driver nang marinig ang isang babaeng umiiyak sa gilid ng kalsada. Ngunit nang tumingin siya, walaing iba kundi mga anino. Binasbasan ng mga pari ang daan, nagwiwisik ng banal na tubig sa ilalim ng mga nagbabantang sanga. Gayunpaman ang mga sightings ay hindi tumigil. Ang mga paranormal na koponan ay nakakuha lamang ng malabong mga figura at mahinang pag-iyak. Hindi sapat upang patunayan o pabulaanan ang kanyang pag-iral. Hanggang ngayon, ang kanyang presensya ay nakakagambala sa lungsod. Nagbubulungan ang mga estudyante tungkol sa kanya sa bapit hapon. At mas mahigpit ang pagkakahawak ng mga motorista sa kanilang mga gulong kapag dumadaan sa Balete Drive pagkalipas ng hating gabi. Para sa marami, hindi lang siya isang multo. Ngunit isang paalala na ang mga patay ay hindi nagpapahinga kapag nananatili ang kawalan ng katarungan. Kung sakaling masumpungan mo ang iyong sarili na nagmamaneho ng mag-isa sa makitid na kalsadang iyon, ang gabi ay sumasarado at ang hangin ay biglang lumamig. Maglalakas loob ka bang tingnan ang iyong salamin? Ang kwento ng White Lady ng Balete Drive ay maaring magtapos dito. Ngunit ang lamig na iiwan nito ay magtatagal. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng goosebumps, sundan ang alamat sa lagim para sa higit pang nakakatakot na alamat, haunted na lugar, at totoong horror story mula sa Pilipinas.